Nako, heto na po mga kaubayan. Wala na, finish na, umamin na si Boying Rimulya. Nako, nilaglag si BBM, tamba. Nako, yan po ang ating alamin mga kaubayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan. Bago po natin i-play yan mga ka-review natin, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Aba, mula po ito sa The Manila Times mga kabayan at eto po ang pinakabagong pahayag ni Senator Amy Marcos. Aba mga kabayan, President in and out of hospital. Ayan mga kabayan. Ito po ang kabuuan ng balitang yan. Sabi po dito, Senator Amy Marcos dismissed as false rumors that her brother, President Ferdinand Marcos Jr. had died. She, however, said she has been dealing with health issues and has been going in and out of the hospital. Ayan mga kabayan, Hindi naman pala, dedo na kung di labas-pasok lang sa ospital mga kabayan. Ano ba? Kumusta na ba si President Bongbong Marcos Jr.? Bakit nito ng mga pahayag ng kanyang kapatid? Sa bagay, kung ito po ay totoo, sa bagay, hindi naman po magpapakalat si Senator Amy Marcos ng fake news. Di tulad po ng Malacanang, palaging nag-fake news. Sabi niya po dito, President in and out of hospital. Nako, ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Ernie, any sane-minded sister, si ano pang may kasalanan niya yun, si Senator Amy sa tono ng kanyang pananalita dito. Sabi po ni Ernie, any sane-minded sister will not divulge such information, true or otherwise, without a consent of the person regardless. Ang problema nga mga kaubayan kasi hindi naman po sila ngayon magkaibigan. Diba? Hindi po sila ngayon hindi po sila in good terms ni President Bongbong Marcos Jr. Sabi naman po ni Lou Jimenez, pag tumanda ka naman, kailangan mo naman talagang pumunta hospital. Lalo interes sa kapatid pa mismo imbes na tumulong, personal na interes na nga lang ba? Tumulong ka daw, Senator Amy Marcos, sabi po ni Lo, tumulong ka sa pangungurakot dahil hindi ka kasi nangungurakot no? Tumulong ka daw sa pangungurakot sa kapatid mo, sa pangungurap, sa paggawa ng mga kalokohan, nako po, okay? Saman po dito ni Dylan Cruz, alam na namin yan, sabi, ading ang ate mo, susme, yan mga didilis, mga tanga, pabobo, sabi ni Gadon. Eto, ikaw ang bobo, Gadon. Sabi pa po dito, desperate move kasi alam nila maraming nagmamahal kay BBM. Hindi nga, gaano karami ang black sa survey, mga kabayan. No? Gaano karami ang negative 25 sa survey. Yan. Sa survey na lang tayo magbase, no? Walang maraming salita, no? Sabi po ni Gotang Charles, paaresto mo na si Senator Amy Marcos, Mr. President. Utusan mo na ang NBI tulad ng ginawa kay Jay Sonsa, yung sex scandal. Isama mo na rin, nagpakalat nung sa SOCMED, ni BP Inday, Sara Duterte, Bongo, Robin Padilla, Atty. Rowena Guanzon, Leandro Libestes, Tito Soto, Erwin Tulpo, ayan. Paresto mo daw yung kapatid mo, total nagsasabi naman ng katotohanan kasi sa panahon ngayon mga kabayan, kapag ikaw po ay nagsasabi ng katotohanan, ikaw po ay kinakukulong, di ba? Pero kapag ikaw naman nagpapakalat mga kabayan ng kasinungalingan, malaya ka pong gawin yan, no? Malaya ka pong gawin yan mga kabayan. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan sa sinasabi ni Senator Amy Marcos na ang presidente ay labas-pasok ng ospital? Ayan. Eto, pasadahan din po natin to si Chua mga kababayan. Napadasal na si Representative Chua. Ano po ang kanyang dasal? Sabi niya po dito, talagang ginagamit pa talagang Panginoon mga kababayan. Ang kakapal ng pagmumukha. Matapos niyong balahurain ang mga Pilipino, gagamitin niyo yung
ang Diyos? Aba, nako po. Sabi po kasi dito ni Chua mga kabayan, Panginoon, kung Diyos, hindi ko alam kung saan ako patungo. Hindi ko nakikita ang landas na tatahakin ko. Hindi ko matiyak kung saan ito hahantong. Aba, pag ikaw talaga ay hindi ka sigurado sa iyong ginagawa, mga kabayan, no? Kapag ikaw ay hindi ka sigurado at feeling mo, hindi tama ang ginagawa mo, nagdududa ka sa inyong sarili. Diba? At yun po ang nakikita ko dito, sa sinasabi ni Chua. Even himself, no? Even yung sarili niya, hindi niya alam kung saan patungo ang mga ginagawa nila. Diba? Buti pa kami, alam namin kung saan patungo yan eh. Malamang sa basurahan yan, tutungo mga kababayan. Alam naman po ng lahat na ginagawa nyo lang yan, ay dahil sa politika. Hindi naman accountability ang pinag-uusapan dito. Hindi naman transparency ang pinag-uusapan dito. Kundi pinupolitika ninyo si Vice President Sara Duterte. Ito lang ang masasabi ko dito kay Chua mga kabayan. Naway isang araw malaman mo kung ano talaga ang purpose mo dito sa mundo. Kasi ang ibig po sabihin dito mga kabayan, hindi ko alam kung saan ako patungo. Ibig sabihin niyan, hindi niya pa alam kung ano yung purpose niya mga kabayan bilang isang congressman. Kung patuloy po ba siyang magsisinungaling o magsasabi na siya ng katotohanan. Kung ako sa'yo, ang Panginoon natin ay palaging sa katotohanan pumapanig, Chua, kaya kung ako sa'yo, pumanig ka na sa katotohanan. Ito pong naging komento ng ating mga kabayan patungkol po dyan kay Chua. Sabi po dito, kapag tama ka sa pamumuhay at paglilingkod, walang bahid ng korupsyon, panlilinlang, maging matiwasay at walang babagabag sa'yo. Remember, may nakakakita ng lahat ng iyong ginagawa. Maging ang bilang ng hangin sa dalampasigan ay alam niya. Correct, correct. Kaming mga netizen, sabi naman po dito ni Josephine, kaming mga netizen, alam namin kung saan hangungan mo. Ganito lang yon, if you are doing what is right for people and for the country, you know where you go. Ayan. But if you are corrupt and not serving the people but yourself, you know also where you go. Asking God is no use. Ayan. Ask yourself, what did you do all throughout while you are in your position? Correct pala po natin mga kabayan. Sabi naman po dito ni Paul Sen, ayan tawag dyan ay the Emperor's New Clothes. Ayan. Syndrome is a metaphor for collective illusion and silence, where group pretend to believe as falsehood or ignores a glaring truth to avoid appearing ignorant, stupid, or going against popular opinion. It is based on the fairy tale where a naked emperor parades in invisible clothes and people pretend to see them until child speak the truth. Ayan mga kababayan. Kumbaga, yung kwento, may kwento niyan, di ba yung mananahi, wala silang kagamitan, tapos ginawan lang nila yung gawa-gawa lang, invisible na lang damit. Sabi, ang nakakaki dito ay yung matatalino lang. Ganun po yung kwento niyan mga kabayan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan mga kabayan? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin ang video ito. Pasok! Ito po ang magiging topic natin for today. Dari, laglagan na dis. Agot ka, boying. Nilaglag mo si Bongbong Marcos mo. Mga congressman, tinatakot para bumoto sa impeachment laban kay BP Sara. Ayan po ang mga pag-uusapan natin. Sana po wag pong kakalimutan na pagpasok pa lang, ilike nyo agad itong video na ito. Huwag pong kakalimutan na napaka-importante sa akin yan. Yung simpleng lang po yan, pero malaking tulong po yan sa algorithm. So sana po sa mga matagal nang sumusubaybay sa akin, like lang po.
balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong iparang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pala ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Alam niyo po kung bakit minamadali itong impeachment. Simulan. Ito po ang dahilan. Pakinggan niyo po yung sasabihin ito ni Kong Mike. Dahil ang isa sa dahilan patungkol sa pagmamadali sa impeachment ni BP Sara. Here the copy complaint. Ito po yung complaint na i-file ni at ipa-file ni Ombudsman Boying Rimulya. Nung binasa ko to, 61 pages, nagulat ako doon sa nilalaman ng kasong ito. And basically, ano po yung sinasabi ng kasong ito? Number one, may sindikato talaga. Sinindikato at kasama si Speaker Martin Romualdez. Yun. So alam nyo na. At alam natin yung galaw ng Kamara doon sa impeachment ni BP Sara ay connected dito. Dahil sumisingaw na tong baho ni Martin Maleta. Si Boying, nilalaglag na siya. Diba? May sindikato at pinangalanan na ni Boying sa kaso. Pages na kaso na yan na ang isa sa mga sindikato si Martin Maleta. Pero masama nito, narito si Boying. Bakit? Ginagamit niya yan eh. Gamit niya. At yan ay tutungo kay Bongbong Marcos. Kasi ginagamit niya ang salaysay ni Gutesa. Ginagamit niya ang salaysay ng mga 18. Isa rin doon sa tinuturo si Bongbong Marcos, di ba? So lagot din si Bongbong. Pero wag muna nating puntahan yun. Baka mapagalitan ni Bongbong si Boying, hindi tutuloy. For the meantime, tuluyan muna si Tambaluslos. Ako'y naniniwala ng talagang pinaka-head, pinaka-mastermind si Bongbong Marcos, si Tambaluslos. Pero dito muna tayo kay Tambaluslos para hindi maunsimi. Kasi nga, siya ang nireklamo ni Boying. Alam naman natin si Boying kakampi, si Bongbong Marcos. So, ang dinidiin si Boying kasi ganyan sila eh. Pag malalaglag na sila, maghahanap sila ng may ibang madidiin. Okay? Pero totoo naman. Ito ngayon na ginagamit pantakip sa balita. Ng tao ito. Kanina lang po, lumabas po sa Facebook ko. Panuurin nyo po. Sa Facebook ko, Coach Oli News 2. Nandoon po, nilabas ko kung hindi nyo pa po napanood. Yung usapan ni Gutesa at ng asawa. Tinatakot siya ng grupo ni Tambaluslos yung mga salaysay niya na sinabi sa Senado at ituro si Marcoleta at saka to si Vice Defensor. Ganun po kagago etong si Martin Maleta. Panurin niyo po yon. Eto na po. Ididiin na po si Tambaluslos. Sa pagnakaw sa pondo ng gobyerno. Number 2, sinasabi niya, totoo ang sinasabi ni Saldico. Dahil nandito at quoted yung video footages ni Saldico. Yun. So, sinasabi, tama yung sinabi ni Saldico na itinuturo si Martin Maleta na kuyari, pinagdiinan ka na. Hindi lang nababanggit si Bongbong Marcos, kaya alam baka mag-backfire. Yan yung sinasabi ko. Dahil binanggit din ni Saldico na nag-deliver siya ng maleta sa Malacanang. Pero dito muna tayo kay
tambaluslos. Yan ang diniin ni Boying. Yan yung kinasuhan dyan sa 61 pages na yan. Okay? Nako, yari. Ngayon sa akin, sa personal kong interest, hindi naman personal na interest, personal kong pagmamalasakit, binigyan, diin, at sinabing tama at ginamit ang affidavit ni Sergeant Gutesa. Andito po. Sinasabi nila, yung sinabi ni Gutesa na nag-deliver ng 46 luggages, deliver sa bahay ni Speaker Martin Romualdez kasama sa affidavit. Yon. So sa madaling salita, itong executive na bata ni Bongbong Marcos na si Boying Rimulya, tama yung sinabi ni Gutesa na nag-deliver ng 46 na maleta sa bahay ni Martin Maleta. Ha? So ayan mga kababayan, nagkakabukingan na. Diba? Sila na mismo mga kababayan kasi wala na silang choice eh. Diba? Ito nang nakikita ng taong bayan, ito nang pinaniniwala ng taong bayan kasi ito naman po ang katotohanan. Diba? Wala na po silang magagawa. So kahit ano pang gawin nila talagang, tama po talaga yung kasabihan mga kababayan. No? Walang bahong hindi sisingaw. No? Walang katotohanang hindi lalabas mga kababayan. As always, sabihin na natin hindi man ngayon, pero darating ang araw, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. At eto na nga mga kababayan, nagsisimula na po, nagsisimula na po na lumabas ang lahat ng katotohanan, na sila rin mismo ang maglalabas. Pero wag lang nilang gagawing tanga ang taong bayan, no? Kasi hindi po tanga ang taong bayan. Ang taong bayan po ngayon ay matatalino mga kababayan. Sila mismo ang nakakakita sa mga totoong nangyayari sa ating bayan. O yan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.